Nang makaupo si Ruan Zimao sa trono ay halos kasabay nito ang isang katulong na mabilis na lumapit at daladala ang bagong timplang top-grade blood tea. Ang mabangong halimuyak nito ay agad na kumalat sa buong bulwagan at maging ang espiritual na enerhiyang taglay nito ay sapat upang mapalunok ang maraming tao. Nang makita iyon ay agad na nagliwanag ang mga mata ng mga naruroon. Marami ang natawa dahil kung ganoon lamang pala kasimple ang patakaran ay nangangahulugan itong may pagkakataon ang lahat. Sa madaling salita ay walang espesyal na kwalipikasyon at walang nakahandang listahan ng mga kalahok. Ang sinumang may kakayahan ay maaaring humakbang pasulong at kunin ang isang trono para sa sarili. Habang dahan-daw ang humihigop ng kanyang tsaa ay ngumiti si Ruan Zimao at kinumpirma ang kanilang hinala. Tama nga raw ang kanilang iniisip. Ang bawat bayani na naruroon ay may karapatang sumubok at sa huli ang may sapat na lakas lamang ang may kakayahang manatili sa isang upuan. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Ruan Zimao ay agad silang naging sabik na kumilos. Kung ganoon kasimple ang patakaran ay wala nang dahilan upang mag-aksaya pa ng oras. Ang sinumang unang makaupo sa isang trono ay magkakaroon ng karapatang manatili rito hanggat kaya niyang ipagtanggol ang kanyang pwesto. Dahil dito ay halos sabay-sabay nang naghanda ang lahat na sumugod patungo sa 7 Blue Lotus Throne. Subalit sa mismong sandaling iyon ay biglang napatigil ang mga katawan ng lahat. Isang bahagya ngunit nakakatakot na sovereign aura ang unti-unting lumabas mula sa katawan ni Beng Leifeng habang siya ay nakatayo sa ere. Kasabay nito ay isang napakabigat na pressure ang bumagsak sa buong bulwagan na tila kayang patahimikin ang lahat ng nilalang sa paligid. Maraming tao ang agad na nanigas sa kanilang kinatatayuan at hindi na makakilos ng maayos. Sa isang iglap lamang ay naunawaan ng lahat ang tunay na agwat sa pagitan nila at ng mga pinakamalalakas na prodigy ng kasalukuyang henerasyon. Samantala ay bahagyang nanliit ang mga mata ni Li Yi habang pinagmamasdan ang eksena. Ang cultivation technique na ginagamit ni Beng Leifeng ay hindi na estranghero sa kanya. Ang sarili niyang cultivation ay may malalim na koneksyon sa Beng Dark Palace at maging ang kumpletong Profound Ice Essentials ay minsang ipinasa rin sa kanya ng tunay na miyembro ng Death God Palace. Sa isang banda ay maaari na rin siyang ituring na kalahating tagapagmana ng Beng Dark Palace. Gayunpaman ay napakaikli pa lamang ng panahon na ginugol niya sa naturang cultivation technique kaya malinaw na hindi pa niya kayang pantayan ang antas ng pagkadalubhasa ni Beng Leifeng. Sa kabilang banda naman nang marinig ang mga sinabi ni Ruan Zimao ay sumunod na rin ang ilan pang mga prodigy sa pangunguna ni Beng Leifeng. Makikita pa na pinakakawalan nila ang kanyang mga aura para labanan ang mapinsalang sovereign aura ni Beng Leifeng na maging sila ay bahagyang naapektuhan. Hindi naman napigilan ni Zhou Yuqi na magpakita ng bahid ng inggit habang sinusuri ang aura ni Beng Leifeng dahil malinaw niyang nararamdaman na matagal na itong nakaapak sa antas sa Martial Sovereign Realm gayong mas malalim pa ang pundasyon nito kaysa sa inaakala ng karamihan. Napansin naman agad iyon ni Beng Leifeng kaya agad siyang ngumiti sabay sabi na matagal na niyang kilala si Zhou Yuqi at naniniwala siya na nagpotensyal nito ay hindi nalalayo sa kanya. Bagamat siya raw ang nauna ngayon sa Martial Sovereign Realm ay hindi nila masasabi kung sino pa rin ang mananatili hanggang sa huli gayong hindi nila hawak ang kapalaran. Habang nag-uusap naman sila ay halos sabay-sabay na silang mga kumilos. Sina Lu Xingyu, Beng Leifeng, Cheng Haomiao at Zhou Yuqi ay mabilis na sumikop sa 4 na Blue Lotus Throne. Pagkaupo nila ay agad nilang kinuha ang blood tea sa kanilang harapan at walang pag-aalinlangan itong ininom. Bagamat pinananatili nilang elegante ang kanilang kilos ay hindi maitago ang pagmamadali sa kanilang mga mata. Malinaw na kahit para sa mga taong katulad nila ay napakalaki pa rin ang halaga ng top-grade blood tea. Sa isang iglap ay 5 trono na ang may may-ari at 2 upuan na lamang ang natitira kaya nang makita iyon ng mga naruroon ay agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang natitirang 2 pwesto ay hindi man lang sapat para sa lahat ng mga prodigy sa buong kontinente kaya nangangahulugan ito na tanging lakas lamang ang makapagpapasya kung sino ang mananatili sa mga trono. Dahil dito ay agad na kumilos ang ilang tao upang agawin ang natitirang mga upuan. Subalit bago pa man sila makalapit ay isang malamig na sigaw ang umalangaw sa buong bulwagan. Kasabay nito ay kumislap ang espada ni Li Yi at 2 sword chi ang agad na sumabog sa magkaibang direksyon.
Ang kanyang galaw ay napakabilis at tuso kaya sa unang tingin ay tila inaatake niya ang isang direksyon ngunit ang tunay na target pala niya ay ang nasa kabilang panig. Sa isang iglap lamang ay nabasag niya ang depensa ng dalawang pinakamahinang expert at direktang itinapon ang mga ito palayo sa mga trono kaya ang eksenang iyon ay agad na nagpayanig sa puso ng lahat. Maging si Shiguanyo na naghahanda ring kumilos ay napahinto sa ere. Noon lamang niya lubos na naalala na bukod sa mga prodigy ng Eastern, Northern at Western region ay mayroon ding isang nakakatakot na halimaw mula sa Southern region na nakatayo sa kanilang harapan. Nang kumilos si Li Yi ay agad na kumislap ang mga mata ni Beng Leifeng gayong tila may napansin siyang kakaiba sa sword intent nito ngunit hindi siya nagsalita at tahimik lamang na nagmasid sa nangyayari. Samantala ay malamig na ngumiti si Li Yi habang pinapadaan ang kanyang tingin sa buong bulwagan. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay sapat upang magdulot ng takot sa maraming tao. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang ipinahayag kung mayroon pa bang nais makipag-agawan sa kanya para sa isang upuan. Nang marinig iyon ay agad na natahimik ang buong lugar. Walang sino man ang naglakas loob na humakbang pasulong. Maging ang dalawang expert na kanyang itinapon ay namutla lamang at piniling manahimik sa kabila ng galit sa kanilang puso. Nang makita naman niya na wala nang gustong kumontra ay naghanda na siyang umupo sa isa sa mga natitirang trono. Subalit bago pa man siya makakilos ay dalawang simpleng salita ang biglang umalangaw-ngaw mula sa malapit. Ang tinig ay walang emosyon ngunit naglalaman ng kakaibang awtoridad na agad nakatawag ng atensyon ng lahat. Kasabay nito ay isang figure ang kumislap sa ere at sa loob lamang ng isang kisap mata ay nalampasan nito si Li Yi at tuluyang nakaupo sa isa sa mga natitirang Blue Lotus Throne. Pagkaupo pa lamang nito ay agad na umalangaw-ngaw ang isang malinaw at matulaing tinig sa buong bulwagan. Ang bawat salita ay naglalaman ng walang katapusang pakiramdam ng kalayaan at kabayanihan na tila ang lahat ng tagumpay at kabiguan sa mundo ay isa lamang lumang kwento na maaaring pagtawanan sa harap ng isang tasa ng alak. Habang pinakikinggan ng lahat ang tula ay hindi nila maiwasang maramdaman ang isang kakaibang karisma mula sa bagong dating. Para bang ang taong ito ay walang pakialam sa katanyagan, kayamanan o kapangyarihan at tinitingnan lamang ang buong mundo bilang isang malaking entablado para sa sariling kasiyahan. Ngunit sa sandaling marinig ni Li Yi ang pamilyar na tinig na iyon ay biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Ang mga mata niya ay agad na napuno ng galit at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay tila nagsimulang kumulo. Isang nakakatakot na aura ang unti-unting lumabas mula sa kanya habang mariin niyang tinitigan ang taong nakaupo sa trono. Ang pangalan na matagal nang nakaukit sa kanyang isipan ay muli niyang binigkas ng may matinding puot at galit. Si Li Yunxiao ang bagong dating at tila wala itong pakialam sa kabila ng mabigat na atmosfera sa loob ng bulwagan. Sinamantala niya ang sandaling abala ang lahat sa pagkabigla upang direktang kunin ang tasa ng blood tea sa kanyang harapan at ubusin ito sa isang lagok. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti habang pinipikit ang mga mata na parabang ninanamnam ang matagal ng pamilyar na lasa. Sa kanyang isip ay wala nang mas mahalaga pa sa sandaling iyon. Tahimik pa siyang nagbulong na ang isang mahusay na tsaa ay nakasalalay pa rin sa paraan ng pagkakatimpla rito at gaya ng inaasahan ay hindi pa rin nagbabago ang pamilyar na lasa ng Red Moon City. Nang marinig iyon ay tila tuluyang nabaliw si Li Yi. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan habang ang matinding galit sa kanyang puso ay mabilis na umaabot sa sukdulan. Sa mga sandaling iyon ay halos hindi na niya mapigilan ang sarili na sumugod at patayin ang taong nasa kanyang harapan. Subalit bago pa man siya tuluyang mawala ng kontrol ay isang lihim na mensahe ang direktang pumasok sa kanyang isipan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at makikita ang matinding pakikipaglaban sa loob ng kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali ay pilit niyang pinigilan ang nagngangalit na emosyon sa kanyang puso bagamat ang kanyang titig ay nanatiling matalim na parang kutsilyong nakatutok kay Li Yunxiao. Sa kabilang banda naman ay walang pakialam si Li Yunxiao sa lahat ng iyon. Matapos maubos ang blood tea ay agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at kasunod nito ay isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiyang nakatago sa blood tea ay tila agad niyang natunaw at nagamit ng buo dahilan upang direktang tumaas ang kanyang cultivation sa harap mismo ng lahat. Nang makita iyon ay halos mapatulala si Li Yi.
Ang galit na matagal niyang pinipigilan ay muling sumiklab at sa sobrang puot ay hindi niya napigil ang magsuka ng sariwang dugo. Kasabay nito ay isang sigaw ng pagkabigla ang umalangaw mula sa karamihan. Ang taong sumigaw ay si Ruan Zimao at tila nakakita siya ng multo habang nanginginig sa takot at hindi makapaniwala sa sariling mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano muling lumitaw si Leon Xiao sa lugar na ito. Sa kanyang pagkakaalam ay imposible na itong makatakas matapos harapin ang tatlong magkakapatid na pawang mga martial sovereign realm ang antas. Gayunpaman ay wala man lang balak si Leon Xiao na pansinin si Ruan Zimao at sa halip ay masigla niyang itinaas ang tasa sa kanyang kamay patungo kay Li habang may nakangiting ekspresyon sa mukha. Sa kanyang mga mata ay tila muli niyang nakita ang isang matagal ng kaibigan kaya agad niya itong binati ng may kasiyahan. Pinasalamatan pa niya si Li dahil sa paglilinis ng daan at pagtaboy sa mga taong gustong agawin ang natitirang mga trono. Ang mga simpleng salitang iyon ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ni Li ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang pinipigilan ang sarili. Samantala ay tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Ruan Ziling. Ang kanyang mukha ay naging mapotla habang ang buong katawan ay nanlalamig. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang tatlong magkakapatid ay malinaw na nangakong walang magiging problema at tiyak nilang mahuhuli o mapapatay si Leon Xiao. Ngunit ngayon ay hindi lamang ito nakatakas kundi nakarating pa mismo sa pagtitipon ng mga elit ng walang anumang sugat. Habang iniisip niya ito ay muli namang nagsalita si Leon Xiao. Sa isang masayang tono ay binanggit pa niya ang kanilang dating pag-iinuman sa palasyo ng Chanwu Kingdom at sinabing tunay na isang masayang pangyayari sa buhay ang muling makatagpo ang isang lumang kaibigan sa isang dayuhang lugar. Nang marinig naman ng lahat ang pangalang Chanwu Kingdom ay agad silang nalito. Marami sa kanila ang hindi pa nakarinig ng naturang lugar at nagsimulang magtaka kung saan ito matatagpuan. Ang ilan pa nga ay nagsimulang maghinala na baka isa rin itong maliit na kaharian mula sa Southern Region. Subalit hindi pa roon nagtapos si Leon Xiao dahil may naalala siyang nakakatawang bagay kaya napatingin siya kay Li nang may makahulugang ngiti. Pagkatapos ay nagtanong siya kung interesado rin ba ito sa magagandang babae kagaya ni Jiang Rubing gayong base sa kanyang pagkakakatanda ay mas gusto nito ang mga magagandang lalaki. Sa isang iglap ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Li at ang kanyang isip ay naging blanko habang ang walang hanggang kahihiyan at galit ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng dugo habang ang nakakatakot na killing intent ay kumalat sa buong bulwagan. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili at galit na galit niyang isinumpang papatayin si Leon Xiao anuman ang mangyari. Samantala sa labas ng Bright Moon Pavilion ay tahimik na nakatayo si Hang Feng habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa loob. Sa simula ay wala siyang gaanong interes sa pagtitipon ng mga elite at itinuturing lamang niya itong isang simpleng pagtitipon ng mga kabataan. Ngunit ang paglitaw ni Leon Xiao ay unti-unting pumukaw sa kanyang atensyon. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon habang pinagmamasdan niya ang mga kaganapan ay bigla siyang napatingin sa isang bahagi ng kalawakan na hindi kalayuan. Bahagyang kumunat ang kanyang noo dahil malinaw niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago ng primordial energy sa lugar na iyon. Sa kabilang panig naman ay isang grupo ng mga tao ang lihim na nagmamasid gamit ang isang malayuang pamamaraan. Nang mapansin nilang natuklasan sila ni Hang Feng ay agad na nagkaroon ng bahagyang pagkabahala sa kanilang hanay. Gayunpaman ay mabilis ding kumalma ang isa sa kanila at ipinaliwanag na normal lamang na matuklasan sila ng commander ng Imperial Guard ng Red Moon City. Kung hindi kayang mapansin ni Hang Feng ang ganoong klaseng pagbabago ng enerhiya ay hindi ito magiging karapat-dapat sa kanyang posisyon. Dagdag pa niya na hanggat hindi sila direktang nakikialam sa laban ng mga kabataan ay malabong gumawa ng hakbang si Hang Feng laban sa kanila. Sa katunayan ay malamang na hindi lamang sila ang nagmamasid sa pagtitipon na ito. Maraming matatandang halimaw mula sa iba't ibang puwersa ang tiyak na lihim ding nakasubaybay sa mga pangyayari. Sa puntong iyon ay malinaw na ang grupong nagmamasid ay mga eksperto mula sa Death God Palace. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagmamasid ay hindi napigilan ni Little Eight na magreklamo kay Master Li na gumagamit ng lihim na pamamaraan. Sa kanyang pananaw ay masyadong halata ang ginamit nitong teknik at halos inilantad pa nito ang kanilang lokasyon.
Ngunit nanatiling kalmado si Master Li at ipinaliwanag niya na wala siyang ibang pagpipilian dahil kung hindi niya ginamit ang isang malakas na soul technique upang pakalmayan si Li mula sa malayo ay baka sumabog na ito sa galit at tuluyang sumugod upang atakihin si Li Yunxiao. Kung nangyari iyon ay tiyak na magiging magulo ang buong sitwasyon. Nang marinig iyon ay napailing na lamang si Little Eight habang may bahid ng takot sa kanyang mukha. Sa kanyang pananaw ay malinaw na hindi pa rin kayang pantayan ni Li Yi ang antas ni Li Yunxiao pagdating sa kakayahang maglaro sa emosyon ng mga tao. Kasabay nito ay naging seryoso rin ang ekspresyon ng matandang si Ba Chanhe habang pinagmamasdan si Li Yunxiao sa loob ng tore. Sa kanyang mata ay hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Kung pagbabatayan ang lahat ng ipinakita nito hanggang ngayon ay malinaw na isa itong napakalaking banta sa hinaharap. Dahil dito ay tahimik niyang ipinahayag na kung magkakaroon sila ng pagkakataon ay mas mabuting asikasuhin si Li Yunxiao sa lalong madaling panahon bago pa ito tuluyang maging isang nilalang na wala ng sinuman ang kayang humadlang. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Little Eight sa naturang pananaw. Bahagya lamang siyang ngumiti at sinabi na maraming henyo ang matalino noong kabataan ngunit nauuwi rin sa pagiging ordinaryo o tuluyang namamatay bago pa maabot ang kanilang potensyal. Para sa kanya ay masyado pang maaga upang isipin na magiging banta si Li Yunxiao sa isang tao na nasa antas ng kanilang pinuno. Higit pa rito ang ugali ni Li Yunxiao ay masyadong mayabang at mapagmataas kaya hindi pa tiyak kung mabubuhay ito ng sapat na matagal upang maabot ang sukdulan ng martial Dao. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo ay tuluyan nang nawala ng pasensya si Master Li. Agad siyang nagpakawala ng dalawang suntok at diretsyong pinatama sa dalawa dahilan upang tuluyan silang tumahimik. Nang makita iyon ay napailing na lamang si Ba Chanhe bago lihim na nagpasya na matapos ang usaping ito ay personal niyang irerekomende sa kanilang pinuno na asikasuhin si Li Yunxiao habang may pagkakataon pa. Pagkatapos nun ay wala na siyang balak makisali pa sa mga kaguluhan ng mundo at nais na lamang mamuhay ng tahimik sa loob ng mga kabundukan upang ituon ang nalalabing buhay sa cultivation. Samantala sa loob ng Bright Moon Pavilion ay labis na nagulat si Ruan Zimao sa marahas na reaksyon ni Li Yi. Pero mas lalo siyang nabahala nang mapansin na hindi si Li Yi ang pinakanayanig sa paglitaw ni Li Yunxiao kundi ang sarili niyang nakababatang kapatid na si Ruan Ziling. Dahil dito ay agad siyang nagtanong kung kilala ba nito ang bagong dating. Sa sandaling iyon ay bahagyang pinilit ni Ruan Ziling na pakalmayan ang sarili ngunit malinaw pa rin ang takot sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na umiikot ang iisang tanong. Paano nakatakas si Li Yunxiao kung ang tatlong magkakapatid ay pawang mga martial sovereign realm expert? Bukod pa roon ay naroon din ang Golden Lock Array na kinikilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang killing formation sa mundo. Sa kanyang pananaw ay imposibleng makatakas si Li Yunxiao mula sa ganoong sitwasyon ngunit ngayon ay nakatayo ito sa kanilang harapan ng buhay at walang anumang bakas ng pagkatalo. Sa huli ay agad niyang ipinakilala ang pagkakakilanlan ni Li Yunxiao sa lahat. Ayon sa kanya ay ito ang City Lord ng Martial Flame City mula sa Southern Region at siya rin ang taong pumatay kay Cheng Yong sa loob ng Purple Cloud Tower. Sa sandaling mabanggit ang mga salitang iyon ay agad na nagulat ang buong bulwagan. Ang pangalan ni Cheng Yong ay hindi estranghero sa kanila dahil isa ito sa 5 prodigy ng Western Region. Nang malaman nilang ang binatang nasa harapan nila ang responsable sa pagkamatay nito ay agad na nagbago ang kanilang pananaw. Marami ang hindi makapaniwala na dalawang magkasunod na halimaw ang lumitaw mula sa Southern Region. Una ay si Li Yi na direktang niyurakan ang isa sa 7 prodigy ng Eastern Region at ngayon naman ay si Li Yunxiao na pumaslang sa isa sa 5 prodigy ng Western Region. Dahil dito ay nagsimulang magtanong ang lahat kung ano ba talaga ang nangyayari sa Southern Region. Ang lugar na dati nilang minamaliit ay tila biglang naging pugad ng mga halimaw. Nang marinig naman ni Cheng Haomiao ang pangalan ni Cheng Yong ay agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging malamig habang diretsyong nagtatanong kay Li Yunxiao kung talaga bang pinaslang nito si Cheng Yong. Subalit bahagya lang ngumiti si Li Yunxiao na para bang wala siyang naramdamang pressure. Sa halip na seryosohin ang usapin ay sinabi pa niyang napakaraming masasamang tao sa mundo at paminsan-minsan ay normal lamang na may mapaslang siya. Para naman sa Cheng Yong na kanilang binabanggit ay hindi na niya maalala kung sino ito dahil masyado nang marami ang mga taong kanyang napaslang. Nang marinig iyon ay lalong lumamig ang ekspresyon ni Cheng Haomiao.
Dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang labi habang sinusuri si Li Yunxiao. Sa kanyang pananaw ay napakasigla ng soul essence ng binata at tila isang napakasarap na pagkain para sa kanya. Gayunpaman ay agad ding gumanti si Li Yunxiao at sinabing wala siyang interes sa isang taong tulad ni Cheng Haomiao. Pinayuhan pa niya ito na huwag tularan ang masasamang halimbawa ng ibang tao habang bata pa upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ang mga salita namang iyon ay agad na nagdulot ng malakas na halakhak mula kay Cheng Haomiao. Ang kanyang pagtawa ay may dalang napakalaking pressure na umalingaw sa buong bulwagan. Ngunit hindi rin nagpahuli si Li Yunxiao at tumawa rin ng buong puso. Sa gitna ng kanyang pagtawa ay sinabi niya na ang mga kabataan ay laging naniniwalang tama sila hanggang sa paulit-ulit silang masaktan ng realidad. Tanging pagkatapos lamang daw na mabugbog sila ng katotohanan sa kanila mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga salita ay patuloy namang nakikipaglaban si Li sa sarili niyang emosyon. Sa tulong ng lihim na pamamaraan ni Master Li ay unti-unti niyang nabawi ang kanyang katinuan. Matapos ilayo ang tingin kay Li Yunxiao ay agad niyang napansin ang mga taong patuloy pa ring nag-aagawan para sa natitirang trono. Kabilang sa mga ito sina Shi Guanyu at Wang Lizhen na kapwa kabilang sa Seven Prodigy ng Eastern Region. Dahil isa na lamang ang natitirang upuan ay lalong naging mabangis ang kanilang kompetisyon. Nang makita iyon ay agad na sumiklab ang killing intent ni Li Yi. Ang lahat ng galit na hindi niya mailabas kay Li Yunxiao ay tila nakahanap ng bagong punteriya. Kasabay nito ay kumislap ang kanyang espada at sa isang iglap ay nagpakawala siya ng dalawang napakabangis na sword strike. Ang sword chi ay parang mga bundok na gumuho at mga dambuhalang alon na rumaragasa habang walang habas na bumabagsak kina Shi Guanyu at Wang Lizhen. Hindi lamang niya nais pigilan ang mga ito kundi tila balak pa niyang direktang kitlin ang kanilang mga buhay. Sa sandaling iyon ay ganap nang nabalot si Li Yi ng isang nakakatakot na aura ng pagpaslang kaya muli niyang itinaas ang espada sa kanyang kanang kamay at naghanda para sa isa pang mas mabagsik na pag-atake. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang sword chi ay biglang nanginig ang liwanag ng espada sa ere. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang hamarang dito at pinigilan ang pag-abante nito. Kahit gaano kalakas ang sword chi niya ay hindi ito makausad kahit kalahating pulgada at tuluyang tumigil sa kalagitnaan ng hangin. Ang biglaang pangyayaring iyon ay agad na nagpabago sa ekspresyon ng lahat sa loob ng Bright Moon Pavilion. Agad na lumitaw si Ruan Zimao sa harap ni Shi Guanyu at Wang Lizhen bago pa man tuluyang bumagsak ang nakamamatay na sword chi ni Li Yi. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang tahimik niyang pinigilan ang pag-atake ni Li Yi. Sa mababang tinig ay sinabi niyang ang isang dakilang pagtitipon ay hindi dapat mabahira ng walang saysay na pagdanak ng dugo. Sapat na raw ang mga taong bumagsak sa pagitan ng mga prodigy sa araw na iyon. Pagkatapos ay direkta niyang ipinahayag na ang huling upuan ay mapupunta kay Li Yi mula sa Southern Region. Nang marinig iyon ay malamig na tumitig si Li Yi kay Ruan Zimao sa loob ng ilang sandali. Makalipas ang ilang segundo ay saka lamang niya isinuksok pabalik ang kanyang espada at pinilit na ibalik ang sarili sa kalmadong kalagayan. Pagkatapos ay may bahid ng paghamak niyang sinabi na alang-alang kay Ruan Zimao ay palalampasan muna niya ang dalawang bugok na itlog na iyon. Ngunit kung magkikita sila sa arena ng paligsahan ay mas mabuti pang sumuko na lamang ang mga ito habang may pagkakataon pa. Bahagyang sumimangot si Ruan Zimao sa mga narinig niya ngunit hindi na niya pinatulan pa ang mga salita ni Li Yi. Sa halip ay ibinaling niya ang atensyon kay Shi Guanyu at Wang Lizhen sabay pinayuhan ang mga ito na huwag isapuso ang tagumpay o pagkatalo sapagkat normal lamang iyon sa mundo ng martial Dao. Agad namang nagpasalamat ang dalawa bago tahimik na umatras pabalik sa karamihan. Gayunpaman ay biglang natigilan si Li Yi at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig habang mariin na nakatingin kay Li Yunxiao. Pagkatapos nun ay dinuro niya ito ng marahas sa sobrang galit dahil sinamantala ni Li Yunxiao ang blood tea na para sa kanya. Ang kanyang mukha ay halos mamilipat sa sobrang galit at maging ang mga ugat sa noo niya ay malinaw na nakaumbok. Sa kabilang banda naman ay tila walang kamalay-malay si Li Yunxiao sa galit ng kabilang panig. Tahimik niyang inubos ang blood tea na para bang wala ng bukas.
At maya-maya lamang ay tuluyan na nga niya itong nasimot habang sarkastikong sinasabi na nakita lamang niyang may isang tasa ng tsaa na nakapatong sa mesa kaya hindi niya napigilan ang sarili na inumin ito. Humingi pa siya ng paumanhin na para bang isang simpleng pagkakamali lamang ang lahat subalit ang mga salitang iyon ay halos magpasabog sa baga ni Lee. Ang tasa na iyon ay malinaw na para sa kanya ngunit ngayon ay wala nang natira kahit isang patak. Habang tinitingnan ng malinis na tasa sa kamay ni Lee Yun-shao ay pakiramdam niya ay tumutulo ang dugo mula sa kanyang puso. Gayunpaman ay wala siyang nagawa kundi magngit-ngit ng ngipin at paulit-ulit na isumpang papatayin si Lee Yun-shao balang araw. Nang makita ang eksenang iyon ay hindi maiwasan ni Ruan Zimao na makaramdam ng matinding pagtataka. Sa lahat ng taong naroon ay si Lee Yi ang isa sa pinakamalakas at pinakamatapang. Pero paulit-ulit itong pinaglalaroan ni Lee Yun-shao ngunit hindi man lamang naglakas loob na umatake. Dahil dito ay lalong naging interesado siya sa tunay na kakayahan ng City Lord ng Martial Flame City. Higit pa rito ang sabay na paglitaw ni Lee Yun-shao at Lee Yi ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na maaaring malapit ng sumiklab ang pagbangon ng Southern Region. Nang hamupa ang kaguluhan ay marahang ipinalakpak ni Ruan Zimao ang kanyang mga kamay at muling inagaw ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na kumpleto na ang 7 upuan ngunit ang mundo ay napakalawak at hindi kailanman mauubos ang mga prodigy. Ayon pa sa kanya ay may ilan sa mga taong nakaupo sa 7 trono na tunay na nakapagbigay sa kanya ng sorpresa. Matapos sabihin iyon ay mabilis siyang bumuo ng isang hand seal gamit ang isang kamay. Sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang magbago ang buong paligid. Ang madilim at masikip na loob ng Bright Moon Pavilion ay tila isang ilusyon na biglang naglaho. Ang mga tanawin sa paligid ay umikot habang ang isang maningning na buwan ay dahan-dahang sumikat sa kalangitan. Ang buong mundo ay tila nagkaroon ng panibagong anyo habang ang napakagandang tanawin ng Red Moon City ay lumitaw sa kanilang paligid. Kasabay nito ay nagsimulang mamukadkad ang daan-daang uri ng bulaklak. Ang mga damo at puno ay mabilis na tumubo habang ang buong lugar ay unti-unting naging isang napakalaking hardang lumulutang sa ibabaw ng mga ulap. Ang maningning na buwan ay nakabitin sa itaas habang ang malamig na liwanag nito ay bumabalot sa buong lugar. Ang eksena ay napakaganda at napakaringal na maging ang mga naruroon ay hindi makapagsalita sa kanilang pagkabigla. Marami ang tulalang nakatingin sa hardang lumulutang sa taas ng 10,000 talampakan habang ang malinaw na kalangitan at malamig na buwan ay tila bumubuo ng isang paraisong hindi kabilang sa mortal na mundo. Kahit si Bing Lei Feng ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ayon sa kanya ay matagal na niyang naririnig ang alamat tungkol sa Bright Moon Pavilion ngunit ngayong nakita niya ito sa sariling mga mata ay saka lamang niya naunawaan kung gaano ito kahanga-hanga. Sa kanyang pananaw ay tila imposible para sa isang tao na makalikha ng ganitong klaseng obra. Nang marinig iyon ay napangiti ng mapait si Ruan Zimao. Ipinaliwanag niya na ang Bright Moon Pavilion ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa aktwal na labanan ngunit ang halaga nito ay hindi mas mababa sa isang 9th-tier profound artifact. Sa katunayan pa nga ay para lamang daw itong laruan ng isang walang magawa na alchemist na may sobrang libreng oras. Ang pahayag naman na iyon ay agad na nagdulot ng panibagong buntong hininga mula sa lahat. Sa kanilang pananaw ay tunay na nakapanghihinayang ang oras at yaman na ginugol upang likhain ang isang napakagandang tanawin sa halip na gumawa ng isang makapangyarihang artifact para sa labanan. Subalit hindi sumang-ayon si Lee Yun-shao. Habang iniikot ang mga mata ay direkta niyang sinabi na lahat sila ay nagtatamasa ng bunga ng paghihirap ng ibang tao ngunit sila pa ang may ganang tawaging walang magawa ang lumikha nito. Kung mayroon mang nakadarama na walang halaga ang lugar na iyon ay maaari naman daw silang tumalon pababa at maghanap ng maliit na lugar upang doon magtipon. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpangiti kay Bing Lei Feng. Napansin niyang tila may kakaibang pagpapahalaga si Lee Yun-shao sa mga alchemist kaya pabiro niyang tinanong kung isa rin ba itong alchemist. Bahagya namang sumulyap si Lee Yun-shao bago biglang tumawa ng malakas. Dahil sa kanyang pagtawa ay napilitan ding tumawa sina Bing Lei Feng at Cheng Haomiao kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang dahilan. Gayunpaman ay biglang tumigil si Lee Yun-shao at malamig na sinabi na anuman ang kanyang pagkakakilanlan ay walang kinalaman sa kanila. Higit pa rito ay ayaw niyang tawagin siyang kapatid ng mga nilalang mula sa Bing Dark Palace dahil wala siyang mabuting impresyon sa naturang puwersa. Tungkol naman sa alchemy ay bahagya lamang daw niya itong pinag-aralan.
Ang biglaang pagiging direkta niya ay agad na nagpabigla sa lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang kanyang pagtanggi sa Beiming Dark Palace gayong wala naman silang narinig na anumang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Maging si Beiming Leifeng ay bahagyang natigilan bago malamig na ngumiti. Tinanong niya kung anong sama ng loob ang mayroon si Li Yunxiao laban sa Beiming Dark Palace dahil sa pagkakaalam niya ay wala pang naging ugnayan ang ating bida doon. Subalit walang pag-aalinlangan na sumagot si Li Yunxiao kung saan sa kasalukuyan ay wala pa raw silang sama ng loob ngunit tiyak na magkakaroon daw sila pagdating sa hinaharap. Dahil dito ay mas mabuti nang huwag silang maging masyadong malapit sa isa't isa. Nang marinig iyon ay lalong naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat habang hindi malaman kung dapat bang matawa o mabigla sa sobrang diretsahang ugali ng City Lord ng Martial Flame City.